Ay, hello, Yusek. Good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapa-frustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Yusek, isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano po ang reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. At bago tayo magtapos, kaharap ang Malacanang press corps sa India, malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung nasaan ang Vice Presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya noong araw na yon. Ang sagot natin ay wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa travel authority. So maliwanag, future, papunta or pupunta. Yan ang balita, pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait nang walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. So maliwanag na sinabi ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait nang walang travel authority. Panoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya
travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Pero ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo Okay na, cut na. sa Office of the President at sasabing gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words, yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Maliwanag. So ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang Vice Presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.